Alam niyo po, problema sa maraming tao, kahit alam na nila yung dapat nilang piliin kasi yun tama, minsan hindi pa rin nila yun pinipili at pinipili pa rin nila yung mali. And sometimes in our lives, may mga choices na kapag pinili natin, alam na natin directly kung ano yung magiging consequence ng choice na pinili natin. And on the one hand, meron din naman tayong pinipili ng mga choices na hindi natin alam kung ano magiging direct impact sa ating mga buhay. Now, let me give you some practical examples. To those who are working, may mga nagwo-work po dito ngayon? Amen. To those who are working, one of the toughest decision to make is either you resign or you stay sa trabaho. Tama? May times na gusto na natin mag-quit, pero iniisip natin, paano tayo susweldo? Paano tayo mabubuhay? If you resign, you are not sure whether or not you will be able to immediately find a job. Di natin alam kung makakakuha tayo agad ng trabaho. But if you will stay, you will have to bear with the things that are making you resign. Kailangan mo naman pagtiisan yung mga bagay na nagpupush sa'yo para mag-resign. Una, yung low salary, unappreciated work efforts, toxic work environment, and others. Para naman sa mga nag-aaral, one of the toughest decision to make, lalo na kapag papasok na tayo ng kolehiyo, is yung course natin pipiliin. Sometimes we consider, kaya ni nanay mapag-aral ako sa ganitong university, kaya ako suportahan ni nanay kung ito yung kursong tatahakin ko. I remember the time, it is my very dream na maging civil engineer. Now, ang problem lamang, nung time na yon, magsasabay-sabay kami magkakapatid mag-aaral, and nagsabi sa akin yung parents ko na hindi muna daw ako mag-aaral. That's way back 2013. Now, 3 silang nag-aaral, 2 years sa semi-private na mga schools, masyadong mahal, di kakayanin pagsabay-sabay. So, I chose na mag-stop muna sa pag-aaral. Ang matindi nito, nakapagbayad na po ako ng entrance exam. Pero sabi rin ng Panginoon, stop ka muna. And that's the time na ginugol ko yung aking buhay sa pagpasok sa ministry, sa pag-aaral ng music. Hanggang sa loob ng 2 taon na ako po'y tumigil, lagi po akong nasa church. Kapag po may mga activities, dyan pumasok yung preaching conference, kung maalala nyo. Nandyan din yung mga mission conference, prayer conference. Lahat po yun natin ko. And napapasalamat ako sa Panginoon kasi yun yung purpose kung bakit. I attended all of those. Nag-stop man ako sa pag-aaral at that time, pero nakapag-aaral naman ako ng malalim regarding sa salita ng Panginoon. So in other words, sa mga students, lalo ngayon, di natin alam kung ano, may mga unsure pa rin sa kung ano yung kursong kukuhanin nila. For another, isa pang mahirap sa mga estudyante, one of the toughest decision to make is either mangungopya ka o hindi. Lalo na kapag nakasalalay kung yung pagpasa mo sa subject. Pag di ka kumopya, bagsak ka, ulit ka. Hello, students? Lahat po na nangungopya, sabing amen. Yari tayo dyan. Lalo na kapag pagpasa ng nakasalalay, ano? Pag bagsak ka, wala. Alam niyo po, ito isa sa pinaka-proud akong ikwento sa inyo. Alam niyo po, nung ako po'y nag-aaral ng kolehiyo, ang pinaka-hate kong subject, accountancy. At talagang hirap na hirap ako doon. Ngayon, meron kaming exam na sinagutan at ang sabi ng mga katabi ko, kopyahin mo na. Kasi pag di mo kinopya, mababa yung score mo. Alam niyo po, sabi ko, hindi na, okay na ako kung makukuha yung score. And because hindi ko siya tinake, hindi po ako gumraduate na cum laude. And for me, kahit masakit, that's okay. Ang mahalaga, hindi ko isinugal yung pagiging Kristiyano ko at that time. Okay lang yon. Kung di ako cum laude, si Lord ang bahala sa akin pagdating ng panahon. Now, isa pang mahirap sa mga estudyante, puro estudyante, no? Parang pinapatamaan lahat ng estudyante. Yung kung magkano yung totoong ide-declare mong allowance. Bawa, sabi ng teacher, meron tayo babayaran 250, umuwi ka ng bahay. Nay, meron daw kami babayaran 1.5. Tubong lugaw, ano? Pagka sinabi mong 250 lang, wala kang extra money. Pero kapag sinabi mong 1.5, may extra money ka. Pero ang problema, nagsinungaling ka sa magulang mo. Now, always remember this, mga kapatid. Despite these things, we have a choice, a freedom to choose.